Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1221. Bumalik sa Black Chaos Corner, si Luo-Luo ay nasa ikalawang antas lamang ng Nether Passage Realm, ngunit ang kanyang Eye of Enchantment ay nakakabighani ng 12-12 ng mga tao at naging dahilan upang magpatayan ang Phantom Gang. Sa pagkakataong ito, gumanap din siya ng napakahalagang papel. Ang mga mata ng grupo ng mga assassin ay nakatuon lahat sa malaking pink na eyeball. Ito talaga ang gusto nila. Enchantment. Kinokontrol ni Luo-Luo ang Eye of Enchantment at itinuon ito sa 10 tao. Ang 10 ito ay pawang mga eksperto sa Nether Passage Realm sa ika-9 na antas. Hindi lamang iyon, ngunit ginamit din ni Yezuan ang kanyang bagong kasanayan. Napapaso na impyerno. Ang nakapaso na impyerno ay ang resulta ng pagsasanib ng mata ng ilusyon at ng nasusunog na mata. Ito ay parehong ilusyon at pag-atake sa isip. Sa katunayan, ang epekto nito ay mas malakas kaysa sa pareho. Sa isang kisap mata, mahigit 10 tao ang nahulog sa ilusyon. Flame Demon. Flame Demon. Maraming tao ang sumigaw sa pagkaalarma, at pagkatapos ay direktang inatake ang mga tao sa kanilang paligid. Sa isang kisap mata, ang grupong ito ng mga assassin ay kalahating kinuha ni Yezuan at Luo-Luo. Ang dalawang lalaki na ito ay medyo magaling. Napaisip si Nolan Bing sa sarili. Yezuan, gusto niyang patayin siya. Para naman kay Luo-Luo, gusto niyang hulihin siya. Lumipat ang tingin ni Yezuan at damapo sa katawan ni Nolan Bing. Kaagad pagkatapos, inutusan niya si Luo-Luo na kontrolin ang 10 antas ng mga eksperto sa Nether Passage Realm at atakihin siya. Naiintindihan, Young Master. Agad na ginawa ni Luo-Luo ang sinabi sa kanya. Whoosh whoosh whoosh. Direktang inatake ng 10 9th level Nether Passage Realm expert si Nolan Bing. Nagdilim ang mukha ng lalaking may pilat ng kutsilyo sa likod nila at sumigaw, "Hindi maganda, tulong." Si Nolan Bing ang kanyang mission target. Kailangan niyang ihatid siya ng ligtas sa distant Sky City at hintayin ang pagdating ng mga eksperto. Kung may nangyari kay Nolan Bing, kailangan niyang maghanap ng mapagtatagwan. Dahil hindi niya nagawa ng maayos ang kanyang trabaho, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Sa isang kisap mata, ang lalaking may pilat ng kutsilyo at ang iba pang first level na mga assassin ng Fulfillment Realm ay nagmadaling lumabas. Bagamat umaasa sila na kakaunti ang mga mamamatay tao ang makakatanggap ng gantimpala, kung mamatay si Nolan Bing, hindi lamang sila makakatanggap ng gantimpala, ngunit ang kanilang buhay ay malalagay din sa panganib. Sa makatuwid, kailangan nilang protektahan si Nolan Bing ng buong lakas. Gayunpaman, kahit na mabilis silang nag-react, napakabagal pa rin nila. Nasa harap na ni Nolan Bing ang mga pag-atake ng 10 9th level Nether Passage Realm expert. Petty Tricks. Marahan na bamhantong hininga si Nolan Bing, at ang tunay na chi at ang kapangyarihan ng lahat ng mga nilikha sa kanyang katawan ay lumundag, at namuo sa isang layer ng ice armor sa kanyang katawan. Kotcha, kotcha, kotcha. Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang mga pag-ataking ito, nang walang pagbubukod, lahat ay damapo sa ice armor. Wala ni isa ang nakalusot sa ice armor at nasugatan si Nolan Bing. Tulad ng inaasahan sa isang reincarnator. Tikman ang galaw na ito. Namilog ang mga mata ni Yezuan nang bigla siyang hamampas gamit ang kanyang espada. Ang isa pang flame dragon na may intensyong pagpatay ay sumugod at inatake si Nolan Bing. Ang pag-atake na ito ay mas malakas kaysa sa mga nauna, dahil si Yezuan ay gumamit na ng isang piging ng pagpatay sa simula pa lang. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay 30% na mas malakas kaysa dati. Ito ang boost na natanggap niya matapos pumatay ng napakaraming assassin. Matapos maramdaman ang kakaibang aura na ito, mas naging malungkot ang ekspresyon ni Nolan Bing. Ang pag-ataking ito ay walang katumbas na lakas, at kahit na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang harangan ito. Pero bago iyon, unang dumating ang may peklat na assassin. Ang may peklat na assassin ay ang sect master ng Underworld branch ng Tianyuan City. Nasa ikalawang antas siya ng Fulfillment Realm, at mayroon siyang 2 natal pala sa kanyang katawan.
Casual niyang ibinaba ang kanyang espada at binasag ang Peerless Flame Dragon Slash ni Yezuan. Anong hadlang? Malungkot ang ekspresyon ni Yezuan. Mabuti na lang at tumataas pa ang kanyang lakas. Iyon ay dahil ang mga taong pinatay ni Luoluo ay maituturing din kanya. Megatron, Thunder Pearl, pumunta na rin kayong dalawa. Itinaas ni Yezuan ang Skyquake Sword sa kanyang kamay. Parehong ang Skyquake Sword at ang Thunder Pearl ay umabot sa ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Kahit na ang Thunder Pearl ay wala ng anumang mga kasanayan, ito ay kapaki-pakinabang pa rin. Wala itong problema sa pagpatay sa isang ordinaryong pang-8 antas ng Nether Passage Realm Cultivator. Sa kabilang panig, ang 8 unang antas ng Fulfillment Realm Assassins ay nag-aalaga sa mga traitor. Kasabay nito, nakatutok ang mga mata nila kay Luoluo. Kung sino man ang makahuli sa maliit na sorrow na iyon na buhay ay gagantimpalaan ng malaki. Sa oras na ito, malakas na sumigaw si Nolenbing. Ano? Nang marinig ito, nang inig ang 8 Fulfillment Realm Assassin. Sino si Nolenbing? Siya ay isang taong pinili ng isang malaking pagbaril. Ang kanyang mga salita ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Ang 8 assassin ay orihinal na nagbabalak na patayin si Luoluo, ngunit nang marinig nila ito, lahat sila ay pinalibutan siya. Sa tingin mo madadala mo ako sa lakas mo lang. Si Luoluo ay may mapanghamak na ekspresyon. Kaagad, lumitaw ang daan-daang mga clone. Pagkatapos, lahat ng mga clone na ito ay bumuo ng 7 demonyong apoy. 7 kulay na demonic flames, 1,000-layer explosion. Lahat ng Luoluo ay sabay-sabay na umatake. Isang malakas na aura ang naging sanhi ng pagpawis ng malamig na pawis sa 8 eksperto sa Fulfillment Realm. Hindi maliit na bagay ang pag-ataking ito. Ipagtanggol mo ng buong lakas. Sigaw ng isang Fulfillment Realm Assassin. Sa daang mga clone, mayroong higit sa 70 True Energy clone. 20 lamang o higit pa ang peke. Kung ang 70 True Energy clone na ito ay umatake ng buong lakas, kahit na ang may peklat na assassin ay mahihirapang ipagtanggol. Ito ang dahilan kung bakit palaging binibigyan ni Yezuan si Luoluo ng mga kayamanan. Kahit na si Luoluo ay hindi isang reincarnator, nagising niya ang Heavenly Lotham Fox na bloodline at napakalakas. Kung siya ay lumaki, siya ang magiging kanang kamay na babae ni Yezuan. Ang mga kayamanang ito ay mas mahusay kaysa sa paggamit nito kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang karanasan ni Yezuan sa pag-level up ay masyadong nakakatakot. Boom! 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 Isang serye ng mga pagsabog ang umalangaw, at ang buong larangan ng digmaan ay natangay sa isang higanteng alon. Ang mga assassin sa hanay ng mga pagsabog ay hinaypan sa mga piraso. Hindi lang iyon, ang 8 Fulfillment Realm Assassin ay talagang napaatras ng pag-ataking ito. Buti na lang at nagkatrabaho silang 8. Kung hindi, sila ay nasugatan. Nakakatakot. Siya ay may mapangwasak na kapangyarihan sa ika-7 antas ng Nether Passage Realm. Sino ang batang babae na ito? Ang mga mamamatay tao ng Fulfillment Realm na ito ay nag-isip lahat sa kanilang sarili. Ang may peklat na assassin ay ganoon din. Nagtaka siya kung sino si Luoluo. Ang maliit na sorrow na ito ay malamang na nagising sa isang uri ng bloodline, at mataas ang grado nito. Kailangan kong makuha ang kanyang katawan. Nalantad sa mga mata ni Nolenbing ang isang ekspresyon na hindi pa niya nakita. Kung ikukumpara kay Yezuan, mas gusto niyang makuha si Luoluo. Sa ganitong paraan, maaari siyang gumamit ng lihim na sining para nakawin ang katawan ni Luoluo. Tumingin si Nolenbing kay Luoluo at pinaalalahanan, mag-ingat ka. Huwag kang magkakamaling pumatay, kung hindi, papatayin ko siya. Nang marinig ito, nang inig ang 8 Fulfillment Realm Assassin. Mukhang kailangan nilang mag-ingat. Pumunta ka. Nagpunta muli ang lahat sa harap. Mga bastos. Banibuli mo ako sa mga numero. Tikman mo to. Marahanabam antong hininga si Luoluo. Ang mahabang puting buntot sa likod niya ay biglang nahati sa 5. 6 na buntot, lumitaw. Rainbow Demonic Fire, 1,000-layer explosion. Muling umatake si Luoluo. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa dati. 6 na buntot. Naging seryoso ang ekspresyon ni Nolenbing. Lalong lumakas ang katakawan sa kanyang mga mata. Kabanata 12:22. Sa naunang tribo ni Nolenbing,
kahit na ang mga fox na nabuhay ng daan-daang taon ay maaaring hindi makatubo ng 3 buntot. Kahit na ang mga fox na nabuhay ng libu-libong taon ay maaaring walang 6 na buntot. Nasa ganitong antas lamang si Nolan Bing noong siya ay nasa kanyang tuktok. Gayunpaman, si Luoluo ay nasa ika-7 antas lamang ng Nether Passage Realm. Siya ay nagkaroon lamang ng habang buhay na 100 taon. Tinansya ni Nolan Bing na si Luoluo ay hindi hihigit sa 20 taong gulang. Ang pagkakaroon ng 6 na buntot bago ang edad na 20 ay nangangahulugan na siya ang numero 1 henyo sa kasaysayan ng lahi ng Fox. I must have her. I must have her body. Nanlaki ang mga mata ni Nolan Bing habang nakatitig kay Luoluo. Nang inig ang puso ni Yezuan nang makita niya ang ekspresyon ni Nolan Bing na tila nasa bingit ng kabaliwan. Ang Nolan Bing na ito ay pinagnanasaan si Luoluo. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Sabi ni Yezuan sa kanyang isipan at nagmamadaling umatake. Gayunpaman, madaling hinarang ng may peklat na assassin ang kanyang pag-atake. Anak, hindi ikaw ang ni-recruit ko. Sino ka? Hindi maiwasang magtanong ng may peklat na assassin. Hulaan mo kung sino ako. Ngumuso si Yezuan at nagpatuloy sa pag-atake. Sa ngayon, nauutol siya sa oras. Habang tumatagal, mas lumalakas ang kanyang lakas. Dahil may mga taong patuloy na namamatay. Kung hindi mo sasabihin sa akin, ako na mismo ang gagawa. Ang mga mata ng may peklat na assassin ay kumislap habang naghahanda siyang patayin si Yezuan. Gayunpaman, biglang sinabi ni Nolan Bing, Scar, pumunta ka rin. Kunin ang babaeng iyon at tuturuan kita ng Fragmentation Divine Ability. Ano? Nang matapos siyang magsalita, napatulala ang may peklat na assassin. Banal na kakayahang pagkapira-piraso. Napalunok ang may peklat na assassin. Nasa ikalawang antas pa lamang siya ng Fulfillment Realm at halos hindi natutunan ang mababang antas ng Fulfillment Divine Ability. Gayunpaman, sinabi ni Nolan Bing na tuturuan niya siya ng Fragmentation Divine Ability. Kung kabisado niya ito, hindi ba siya magiging invincible? Seryoso ka? Hindi maiwasang magtanong ng may peklat na assassin. Iniisip niya kung mali ba ang narinig niya. Isang Fragmentation Divine Ability. Gayunpaman, kahit na ang ika-9 na antas ng Fulfillment Realm Martial Practitioner ay maaaring hindi alam ang banal na kakayahan ng isang Fragmentation Realm Martial Practitioner. Si Nolan Bing ay nasa ika-8 antas lamang ng Nether Passage Realm. Bakit niya malalaman ang isa? Pwede ba? Hulaan ng may peklat na assassin, reincarnator ba si Nolan Bing? Noong nakaraan, narinig niya na nakala si Nolan Bing mula sa kanyang mga tanikala at pagkatapos ay sumabog na may napakalakas na lakas. Ngayong naisip na niya ito, maaaring isa na talagang reincarnator si Nolan Bing. Reincarnator, talagang nakuha niya ang suporta ng isang reincarnator. Nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng meteoric rise sa hinaharap. Tama, basagin mo ang iyong banal na kakayahan, basta't mahuli mo ang babaeng iyon. Mataimtim na tumanggaw si Nolan Bing. Nang marinig ito, nag-alinlangan ang may peklat na assassin. Sa mga taong naruroon, ang kanyang paglilinang ang pinakamataas. Nasa ikalawang antas siya ng Fulfillment Realm. Kung aatake siya, malamang na mahuli niya si Luoluo sa isang iglap. Gayunpaman, kung aalis siya at hindi nagawang talunin ni Nolan Bing si Yezuan, hindi lang niya makukuha ang kakayahang makabasag, kundi malalagay din sa panganib ang kanyang buhay. Kaya naman, nagpasya siyang patayin muna si Yezuan bago hulihin si Luoluo. Gayunpaman, nang malapit na siyang kumilos, nagpatuloy si Nolan Bing, huwag kang maging abala. Pumunta at hulihin ang babaeng iyon. Gusto kong personal na patayin ang brat na ito. Nang pumasok ang mga salitang ito sa tenga ng may peklat na assassin, hindi niya naiwasang tumigil. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumugod siya kay Luoluo. Luoluo, papunta sa iyo ang daw ba? Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Yezuan. Huwag kang mag-alala, young master. Hindi mo naman sila narinig. Gusto nila akong hulihin. Mahuli man ako, hindi mo ba ako mailigtas agad? Panipi, ang boses ni Luoluo ay umalangaw sa isip ni Yezuan. Sa katunayan, hanggat nasa loob siya ng sensing range ni Yezuan, si Luoluo ay agad na ipapadala sa artifact space o plantation space. Kaya naman, maaaring tumuon si Yezuan sa pakikitungo kay Nolan Bing. Ikaw ba ang pumatay kay Mo Xiaoye?
Pagkaalis ng may peklat na assassin, bahagyang kumunat ang noo ni Nolan Bing at hindi maiwasang magtanong. Tama na yan, sagot ni Yezuan. Akin ang buhay ni Mo Xiaoyi. How dare you interfere? You're courting death. Hindi na nagsalita pa si Nolan Bing at direktang umatake. Isang malamig na liwanag ang bumaril kay Yezuan. Ito ay ang life season soul slash. Sok, kung gusto mo akong patayin, tingnan natin kung may kakayahan ka. Bakas sa mukha ni Yezuan ang pang-aalipusta habang naglalaslas din siya ng kanyang espada. Kahit na siya ay isang antas na mas mababa kaysa kay Nolan Bing, na may assassination mode, killing fist, at killing intent explosion, maaaring hindi siya mas mahina kaysa kay Nolan Bing. Dati, hinihintay niyang tumaas ang intensyon ng pagpatay. Hanggat ang layunin ng pagpatay ay umabot sa kinakailangang halaga para sa Blade Storm, magagawa niyang patayin ang lahat. Gayunpaman, ginamit niya si Luo Luo bilang pain para akitin ang kalaban. Kaya naman, kinailangan niyang patayin si Nolan Bing sa loob ng panahong ito. Kung hindi, kapag nahuli si Luo Luo, ang mga taong ito ay agad na tatalikod at aatake sa kanya. Siya ay mapapahamak ng walang hanggan. Young Master, 2 segundo lang ang kaya ko. Paalala ni Luo Luo, 2 segundo ay sapat na. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan nang pumutok ang 2 gintong ilaw. Mata ng kaluwalhatian. Isang set ng golden armor ang tumakip sa buong katawan ni Yezuan. Kahit na ang Overlord's Limitless Sword ay na-recall ng system at si Yezuan ay nakakuha ng punto ng paglamon, ang Eye of Glory ay magagamit pa rin. Sa isang iglap, ang tunay na enerhiya ni Yezuan ay naging ginto. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Matapos ay activate ang Eye of Glory, muling naglaslas si Yezuan gamit ang kanyang espada. Ang kapangyarihan ng slash na ito ay mas malakas kaysa dati. Ang dahilan kung bakit hindi ito inalis ni Yezuan kanina ay dahil naghihintay siya ng pagkakataong tulad nito, isang pagkakataon na patayin si Nolan Bing sa isang hit. Ang gintong apoy na dragon ay umungal habang sinasalakay nito si Nolan Bing. Ang ekspresyon ni Nolan Bing ay lumubog na sa ilalim ng lambak. Hindi niya inaasahan na si Yezuan, isang ikapitong antas lamang ng Nether Passage Realm martial artist, ay makakapagpalabas ng ganoong pag-atake. Ang Sword God's Bloodline, ang Eye of Glory, ang pagsabog ng layuning pagpatay, at ang Command of Death. Ang lahat ng salik na ito na pinagsama-sama ay nagbigay daan sa Peerless Flame Dragon Slash na ito na magkaroon ng kapangyarihang banta ang isang eksperto sa Fulfillment Realm. Kung walang kakayahan si Nolan Bing, tiyak na mamamatay siya sa atakeng ito. Si Nolan Bing ay hindi nang ahas na maging pabaya, ni hindi siya nang ahas na gamitin ang Soulseek ang Fatal Slash. Sa halip, ginamit niya ang kanyang ultimate move. 3 araw na Soulseek ang Fatal Slash. Whoosh! Ang sword beam na ito ay tumusok sa hangin at bumangga sa gintong apoy na dragon. Si Yezuan ay nasa ikapitong antas ng Nether Passage Realm, habang si Nolan Bing ay nasa ikawalong antas ng Nether Passage Realm. Bukod dito, isa rin siyang reincarnator. Gayunpaman, ang lakas ni Yezuan ay hindi pangkaraniwan pagkatapos niyang sumanib sa linya ng dugo ng Diyos ng Slaughter. Sa segupaang ito, si Yezuan ang nangibabaw. Sapat na ang 2 segundo para magamit ko ang Peerless Flame Dragon Slash ng 3 beses pa. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang tinitingnan ang malaking pagsabog sa kanyang harapan. Gayunpaman, malamang na magagamit ni Nolan Bing ang 3 days Soulseek ang Fatal Slash ng 3 beses pa. Sa makatuwid, kung hindi siya gumamit ng ilang mga trumpeta, malamang na wala siyang magagawa kay Nolan Bing. Ang 10 9th level Nether Passage Realm martial artist na nasa ilalim ng kontrol ni Luo Luo ay inalagaan lahat ng mga assassin ng Fulfillment Realm. Sa makatuwid, si Yezuan ay kasalukuyang nakikipaglaban kay Nolan Bing mag-isa. Gayunpaman, mayroon pa ring huling trumpeta si Yezuan, isa na halos hindi pa niya nagamit noon. Kabanata 12:23. Ang mga sundalo ay sinanay sa loob ng 1,000 araw upang magamit sa isang sandali. Lumabas ka, bahagyang kumulo ang mga labi ni Yezuan. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at sa susunod na sandali, isang makakapal na pakete ng mga itim na anino ang lumitaw sa paligid niya. Bago ito, nakakuha siya ng maraming kakaibang hayop at hinayaan silang magparami ng walang katapusan sa lugar ng pagtatanim.
Ang mga kakaibang hayop na ito ay lumaki sa hindi bababa sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm pagkatapos napakainin ng masaganang natural na enerhiya. Ang ilan sa kanila ay umabot pa sa ika-5 antas. Bagamat may malaking agwat sa pagitan ng kanilang cultivation level at ni Nolan Bing, sapat na ang kanilang mga bilang upang maging mapotla si Nolan Bing. Ang Blue Silk Snakes, 100 Flower Butterflies, at Lightning Blade Mantis ay maayos, ngunit ang Poison King Wasps at Bloodthirsty Mosquitoes ay napakahusay sa pagpaparami. Bago sila pinakawalan ni Yezuan, nakatipon na sila ng 100,000 sa loob. Bago ito, nag-aalala si Yezuan sa dami ng mga kakaibang hayop. Dahil hindi sapat ang lugar ng pagtatanim, gusto niyang gamitin ang ilan sa mga ito. Ngayon, sa wakas ay nagamit na sila. Sa isang kisap mata, lumilitaw ang 10,000 Poison King Wasps at Bloodthirsty Mosquitoes, na ikinagulat ng lahat. Bukod pa riyan, libu-libong Lightning Blade Mantis, 100 Flower Butterflies, at Blue Silk Snakes ang pinakilos. Ano ito? Nagulat ang lahat, kabilang ang mga eksperto sa Fulfillment Realm. Nagulat din si Nolan Bing. Sa napakaraming, kakaibang hayop na nakapaligid sa kanya, kahit isang eksperto sa Fulfillment Realm ay kailangang iwasan sila. Pumunta ka. Sa utos ni Yezuan, ang 10,000 mga kakaibang hayop ay dumagsa patungo kay Nolan Bing. Kasabay nito, naglunsad ng panibagong pag-atake si Yezuan. Killing Intent Eruption. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Pinamunuan ng Flame Dragon ang kakaibang hukbo ng hayop at sumugod patungo kay Nolan Bing. Hindi maganda. Namutla ang may peklat na assassin at ang iba pa. Nagmamadali silang tumalikod at naghanda para protektahan si Nolan Bing. Kung namatay si Nolan Bing, hindi lang sila mawawalan ng gantimpala, kailangan din nilang tumakas sa lugar na ito. Kahit sino ay maaaring mamatay, ngunit hindi si Nolan Bing. Hinulaan ni Yezuan na hindi mapipigilan ni Nolan Bing ang kakaibang hukbo ng hayop. Gayunpaman, si Nolan Bing ay isang reincarnator. Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Agad siyang nag-channel ng malaking halaga ng true energy at manifestation power upang bumuo ng mga layer ng ice armor sa paligid niya. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang ice crystal cage at pinrotektahan siya. Boom! Ang Flame Dragon's Fearless Slash ay tumama sa ice crystal cage, ngunit ito ay nakalusot lamang sa ilang layer ng ice crystal defense, wala kahit kalahati nito. Kaagad pagkatapos, libu-libong mga kakaibang hayop ang pumuligid kay Nolan Bing at nagsimulang umatake. Hindi inaasahan ni Yezuan na si Nolan Bing ay may napakalakas na mystic sa pagtatanggol. Parang magiging problema ito. Kotcha, kotcha, kotcha. Patuloy na tumutusok ang matatalas na bibig ng mga lamok sa dugo sa ice crystal cage. Ngunit napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang mga nasasakupan, kaya hindi nila nalampasan ang depensa nito. Nang makita ito, agad silang binigyan ni Yezuan ng iba pang mga utos. Baguhin ang target. Sa isang iglap, ang 10,000 mga kakaibang hayop ay sumugod sa iba pang mga assassin. Kanina lang ako natuto ng Heart's Will Divine Ability. Nagkataon na masusubok ko ang kapangyarihan nito ngayon. Nang makita ng may peklat na assassin na ligtas na si Nolan Bing, agad siyang sumangot ng malamig. Banal na kakayahan ng kalooban ng puso, Ipoipo. Bigla niyang winalis ang espada sa kanyang kamay, at isang napaka-ordinaryong sinag ng espada ang tumama sa grupo ng mga kakaibang hayop. Gayunpaman, ang pag-atake na ito ay hindi ganoon kasimple. Whoosh whoosh whoosh. Nang pumasok ang sinag ng espada sa grupo ng mga kakaibang hayop, biglang umihip ang hangin. Hindi mabilang na mga sinag ng espada ang lumitaw at tinangay ang lahat ng mga kakaibang hayop sa paligid. Sa isang iglap, mahigit 20,000 bloodthirsty mosquitoes at poison wasp king ang napunit. Ang mga naputol na paa ay lumipad sa hangin. Ang buong pangkat ng mga kakaibang hayop ay nabawasan ng kalahati. Ang hakbang na ito ay lampas din sa inaasahan ni Yezuan. Ding, Heart's Will Divine Ability, Whirlwind ay matagumpay na nakupya. Kumislap ang mga mata ni Yezuan habang nakikinig sa notification ng system. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, magagamit niya ito. Patikim ako ng sarili mong gamot. Go! Nang walang ibang salita, si Yezuan ay direktang naglaslas gamit ang kanyang espada. Kalooban ng puso banal na kakayahan, Ipoipo. Whoosh!
Ang sword ray na ito ay napunit sa hangin, ngunit ang target nito ay hindi si Nolan Bing. Ito ay ang first level Fulfillment Realm Assassins. Ano? Ang pag-ataking ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Hindi ba ito ang ginamit ng may peklat na assassin kanina? Hindi maganda, tumakbo ka. Ang mga eksperto sa Fulfillment Realm na lumalaban kay Luo Luo ay agad na umatras nang makita nila ang pag-ataking ito. Ang hakbang na ito ay kalooban ng puso. Kahit na ang taong gumamit nito ay isang 7th level Nether Passage Realm Brat, hindi ito dapat maliitin. Gayunpaman, mayroon pa ring 3 eksperto sa Fulfillment Realm na napakabagal sa pag-iwas at labis na nasugatan ng sword energy na pumutok mula sa sword beam. Ang whirlwind na ito ay isang galaw na nakakalap ng malaking halaga ng totoong enerhiya at pagkatapos ay sumabog. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay madaling makapinsala sa mga kaalyado, kaya mabilis na pinabalik ni Yezuan si Luo Luo. Pagkatapos, muling lumitaw si Luo Luo. Young Master, para sa'yo. Kumuha si Luo Luo ng isang dakot ng Universe Rings at ibinigay ito kay Yezuan. Ngayon lang, ginamit niya ang mga Jinayuma na tao para mangolekta ng Universe Rings. 50 sila sa kabuuan. Sige, nang walang ibang salita, nilamon ni Yezuan ang Universe Rings na ito. Gayunpaman, ang mga assassin ng Netherworld Palace na ito ay nasa isang misyon, kaya walang masyadong maraming bagay. Hindi makalusot si Yezuan. Damn it, konti na lang. Galit na nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Ang a little more, na tinutukoy niya ay ang kanyang kaharian at layunin ng pagpatay. Ang mga bagay na ito ay hindi sapat para makapasok siya sa 8th level ng Nether Passage Realm, at hindi rin sapat ang mga ito para magamit niya ang Bladestorm. This time, naloko na siya. Habang si Yezuan ay tulala pa rin, ang may peklat na assassin ay naglaslas na muli. Sa pagkakataong ito ay ang kalooban ng pusong na banal na kakayahang whirlwind. Pinunit nito ang natitirang mga kakaibang hayop. Ngayon, si Yezuan at Luo Luo ay parang mga pagong sa isang garapon. Young Master, ano ang dapat nating gawin? Hindi maiwasang magtanong ni Luo Luo. Sa oras na ito, nag-aalangan din si Yezuan. Dapat ba siyang magpatuloy sa pakikipaglaban o tumakbo? Sa katunayan, mayroon pa siyang trump card na hindi pa niya ginagamit, at iyon ay ang Eye of Assassination. Gayunpaman, ang Eye of Assassination ay gumamit ng maraming layunin ng pagpatay. Kapag ginamit niya ito, malamang na hindi na niya magagamit ang Bladestorm. Ang isang reincarnator ay talagang hindi ganoon kadaling pumatay. Pakiramdam ni Yezuan ay sobrang walang magawa. Dati, kalevel niya si Mo Xiaoyi, pero wala siyang magawa kay Mo Xiaoyi. Ngayon na siya ay isang antas na mas mababa kaysa kay Nolan Bing, kung siya ay nakalusot, si Nolan Bing ay tiyak na mamamatay. Ang kulang sa kanya ay swerte lang. Paalisan ko muna kayo. Fair na. Sinulyapan ni Yezuan ang mga eksperto na lumilipad patungo sa kanya at direktang pumutok sa kawalan. Ano? Nagulat ang may peklat na assassin at ang iba pa habang pinagmamasdan ang pagsara ng walang laman na pinto. Bitik. Sa oras na ito, ang Ice Crystal Cage ay biglang nabasag, at si Nolan Bing ay lumabas dito. Hindi niya maisip kung paano umalis si Yezuan. Hanapin sila. Kailangan natin silang mahanap. Utos agad ni Nolan Bing. Kabanata 12:24. Siyempre, hindi si Yezuan ang target ni Nolan Bing, kundi si Luo Luo. Gayunpaman, si Yezuan ay tumakbo na sa malayo. Sa sandaling ito, sa isa pang bahagi ng unmarked common graves. Young Master, sayang naman. Hindi napigilan ni Luo Luo na sabihin. Oo, kaunti na lang. Walang magawang tumango si Yezuan. May isa pang dahilan kung bakit siya tumakas. Ang tagal ng pista ng pagpatay ay malapit nang matapos. Ang pagkamatay ng napakaraming tao ay nagpalaki sa Feast of Slaughters buff ng 50%. Kaya naman kaya niyang lumaban kay Nolan Bing. Kung natapos ang tagal ng pista ng pagpatay, babagsak ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya magagawang makipaglaban kay Nolan Bing. Kaya, maaari lamang siyang sumuko sa misyong ito. Gayunpaman, walang anumang mga random na misyon ngayon at malapit na siyang makapasok. Hanggat may bisa pa ang death warrant, maraming pagkakataon sa hinaharap. Ang grupong ito ng mga tao ay patungo sa Tianyuan City. Ibig sabihin, ang kapatid ni Nolan Bing, si Nolan Jia,
ay malamang na nasa Tianyuan City. Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Hulaan niya na hindi pa nagigising si Nolan Jia. Ang huli ay dapat ang kanyang senior na kapatid. Gayunpaman, nangako na siya kay Mo Xiaoyi. Kaya, kailangan niyang patayin si Nolan Jia. Kung siya ay madyay gising din at makikipagsanib puwersa kay Nolan Bing, kung gayon hindi ganoon kadaling patayin si Nolan Bing. Kaya, kinailangan niyang magmadali sa Tianyuan City bago ang may peklat na assassin at si Nolan Bing. Fair na, kaagad, nagsimulang tumakbo si Yezuan at nagmamadaling pumunta. Ang may peklat na assassin ay ang pinuno ng sangay ng underworld ng lungsod ng Tianyuan. Sa madaling salita, walang masyadong eksperto sa underworld branch ng Tianyuan City. Mataas ang rate ng kanyang tagumpay hanggat nauna pa siya sa kanila. Sa kabilang banda, inutusan ni Nolan Bing ang paghahanap sa paligid. Nagtagal ito. Sa panahon ng paghahanap, nalampasan na sila ni Yezuan at patungo sa Tianyuan City. Walang mahanap ang grupo ng mga assassin. Kaya, maaari lamang nilang ihinto at i-escort muna si Nolan Bing sa Tianyuan City. Habang nasa daan, patuloy na binibigyang pansin ni Yezuan ang pulang dugong pumatay, na salita sa kalangitan. Sa death warrant, malinaw niyang naramdaman na nasa likod niya si Nolan Bing. Mula sa mga walang markang karaniwang libingan hanggang sa Tianyuan City, aabutin ng kahit isang araw ang oras upang maglakbay ng buong bilis. Gayunpaman, hindi ko kailangang magpahinga habang naglalakbay. Tiyak na makakarating ako bago sila, sabi ni Yezuan sa sarili. Kailangan din ng grupo ng mga mamamatay tao na gamitin ang kanilang mga divine na kakayahan sa paggalaw sa paglalakbay. Ang kanilang true chi ay hindi nauubos, kaya mas mabagal sila kaysa kay Yezuan. Napakabilis, makalipas ang isang araw, dumating si Yezuan sa Tianyuan City. Ang pinuno ng lungsod ng Heaven Distant City ay isang eksperto sa Fulfillment Realm. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Yezuan, maaari na niyang labanan ang isang eksperto ng Fulfillment Realm. Sa makatuwid, diretso siyang pumasok sa Tianyuan City at naramdaman ang kanyang paligid. Ang perceptive eye, spiritual sense, at killer instinct ay nagbigay daan sa kanyang perception range na maging mas malaki kaysa sa isang first level na intent realm expert. Sa ngayon, naghahanap siya ng mga eksperto sa ikasyam na antas ng Nether Passage Realm. Nakuha ko, kumislap ang mga mata ni Yezuan, at agad siyang sumugod. Ang ikasyam na antas ng eksperto sa Nether Passage Realm ay kumakain sa isang restaurant. Hinahanap siya ni Yezuan ng walang ibang dahilan kundi itanong ang lokasyon ng sangay ng underworld sa Tianyuan City. Direktang sumugod si Yezuan sa restaurant at ginamit ang kanyang Heaven's Eye mula sa malayo. Nakakapasong impyerno. Ang bagong paglipat na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Sa isang kisap mata, ang ikasyam na antas ng matandang Nether Passage Realm na ito ay nakulong sa isang ilusyon. Sa paligid ng ilusyon na kaharian na ito, mayroong nakakapasong magma sa lahat ng dako. Ang tumataas na aura ng apoy ang nagpainit sa matanda kaya nakaramdam ng sikip ang kanyang dibdib. Anong nangyayari? Medyo nagulat ang matanda. Agad siyang tumayo at natagpuan ang sarili sa ibabaw ng isang malaking halijing bato. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang dagat ng lava na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Hindi lamang binulag ng pinakamalakas na sining ng ilusyon ang mga mata ng kalaban, ngunit nalanlang din ang kanilang espiritual na kahulugan at mga alaala, na nagpaparamdam sa kanila na sila ay nasa katotohanan. Sinamantala, ang pagkakataong ito, muling kumislap ang mga mata ni Yezuan. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Na-notify ang system. Bagamat ang ikasyam na antas na matandang Nether Passage Realm na ito ay nabuhay ng higit sa kalahati ng kanyang buhay, katatapos lang niyang pumasok. Wala siyang panlaban sa atake ng Heaven's Eye ni Yezuan. Matapos makontrol ang matanda, binawi ni Yezuan ang ilusyon. Pagkatapos, nag-iwan ang matanda ng ilang inner demon pills at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Pagbati, guru, magalang na sabi ng matanda nang lumapit siya sa tabi ni Yezuan. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang underworld branch ng Tianyuan City? Diretsyong tanong ni Yezuan nang walang pag-aalinlangan. Ako, tumango ang matanda. Sa katunayan, isa rin siyang assassin sa underworld. Ilang misyon na ang tinanggap niya noon, kaya alam niya kung nasaan ang sangay ng underworld. Very good. Dalhin mo ako dyan.
Sabi ni Yezuan na may malaking kasiyahan. Ang layunin niya sa pagpunta sa Tianyuan City ay hanapin ang sangay ng underworld. Kung nandoon si Nolan Jia, mas maganda kung makokontrol niya si Nolan Jia. Ito ay dahil si Nolan Bing ay isang taong kailangan niyang patayin. Kung papatayin niya si Nolan Bing, tiyak na maghihiganti si Nolan Jia sa hinaharap. Bagaman hindi pa gumising si Nolan Jia, isa pa rin siyang reincarnator. Hindi siya magiging ganoon kadaling kontrolin. Kung mabaigo ako, siya lang ang mapapatay ko. Kudlit, napaisip si Yezuan habang sinusundan niya ang matanda. Nasa bingit na siya ng paglusob, ngunit hindi yun isang bagay na kayang bawiin ng ilang ikasyam na antas ng Nether Passage Realm Cultivator. Maliban kung sinira niya ang tirahan ng City Lord sa Tianyuan City. Sa makatuwid, nagpa siya si Yezuan na patayin ang kanyang paraan sa underworld at patayin si Nolan Jia. Pagkatapos, sisira siya at hihintayin si Nolan Bing. Pagpatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng kinokontrol na matanda si Yezuan sa isang tila ordinaryong tirahan. Napakamura ng lugar na ito, at kakaunti lang ang dumaan. Gayunpaman, nakaramdam si Yezuan ng kakaibang aura. Mayroong higit sa 10 ikawalo at ikasyam na antas ng mga eksperto sa Nether Passage Realm na nakatago sa paligid ng tirahan na ito. Mukhang nahanap na niya ang tamang lugar. Katok, katok, katok. Kumatok, kumatok. Dumating ang matanda sa tirahan at kumatok ng ilang beses. 3 mahabang katok at 2 maikli. Pagkatapos, isang medyo may edad na lalaki ang dumating upang buksan ang pinto. Gusto mo bang kumain o manatili? Tanong sa 9th level Nether Passage Realm middle-aged na lalaki. Ito ay isang propesyonal na trabaho. Sa ibang restaurant, it meant to eat, pero sa restaurant na ito, it meant to issue missions. Kung tungkol sa pananatili, nangangahulugan ito ng pagtanggap ng mga misyon. Kumakain, diretsyong sagot ng matanda. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, kumislap ang mga mata ni Yezuan, na nasa likod ng matanda. Napapaso na impyerno. Eye of control. Ding! Nabigo ang control. Na-notify ang system. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nakalusot na sa ikasyam na antas ng Nether Passage Realm, kaya ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa matandang lalaki na kasalukuyang kinokontrol ni Yezuan. Kabanata 12:25. Ham! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsimulang mahulog sa isang ilusyon. Pagkatapos, inatake siya ng Eye of Control at agad na nag-react. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, gumamit si Yezuan ng panibagong pag-atake. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na kinokontrol ni Yezuan. Halika, pasok na tayo. Inutusan ni Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang isipan. Pagkatapos, dinala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Yezuan at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa silid. May nakatagong daanan sa likod ng mga bookshelf sa kwarto. Ito ang pasukan sa underworld branch ng Tianyuan City. Gayunpaman, hindi agad sila bumaba. Let me ask you, may tao ba na tinatawag na Nolan Jia doon? Galing siya sa Northern Heavens Academy at kinidnap. Tanong ni Yezuan. Kasabay nito, inilabas niya ang portrait ni Nolan Jia mula sa kanyang universe ring. Meron, ilang araw na ang nakalipas, dinala siya ng mga Panginoon dito. Pero, hindi ko alam kung nasa baba pa siya. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maraming pasukan at labasan ang sangay ng underworld. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nagbabantay lamang sa isang pasukan. Sige, hindi na nagtanong pa si Yezuan. Direkta siyang dumaan sa formation at pumasok sa underworld. Napakaluwag doon, kahit na ang persepsyon ni Yezuan ay hindi ito ganap na masakop. Sa oras na ito, mayroon pa ring ilang mga assassin at kawani ng underworld. 22 9th level Nether Passage Realm Cultivator at 7 1st level Fulfillment Realm Cultivator. Gumawa ng magaspang na kalkulasyon si Yezuan. Mayroon pa ring ilang mga lihim na silid sa sangay ng underworld. Hindi niya alam kung nasaan si Nolan Jia. Hindi ko akalain na ang sangay ng underworld ng Tianyuan City ay may napakaraming eksperto. Dito ba sila orihinal, o inilipat sila mula sa ibang mga lugar? Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi mapakali si Yezuan.
Ang kulang sa kanya ngayon ay likas na kayamanan. Sa makatuwid, nagpasya siyang kontrolin muna ang lahat ng 22 9th level na eksperto sa Nether Passage Realm. Pagdating ng panahon, ang mga taong ito ay makakapagtanggol laban sa ilang eksperto sa Fulfillment Realm kung sila ay lalaban. Agad siyang nagsimulang kumilos. Kung magtatagal pa siya, darating ang may peklat na assassin at si Nolan Bing. Gamit ang Death Warrant, malinaw na naramdaman ni Yezuan ang distansya sa pagitan niya at ni Nolan Bing. Sa tansya niya, sa kalahating oras ay makakabalik na ang Scarred Killer at si Nolan Bing. Napapaso na impyerno. Eye of Control. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification sa system habang dumarami ang mga katulong ni Yezuan. Naghanap muna siya ng mga martial artist na mas mahina ang aura. Ang ganitong mga tao ay mas madaling kontrolin kumpara sa iba. Pagkatapos, hiniling niya sa kanila na lumabas at dalhin ang lahat ng kanilang mga gamit. Tinansya ni Yezuan na tiyak na makakalusot siya sa ika-8 antas ng Nether Passage Realm hanggat nakuha niya ang lahat ng kanilang mga gamit. Sa oras na iyon, kailangan pa ba niyang mag-alala na hindi niya makalaban ang isang eksperto sa Fulfillment Realm? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang aura sa sangay ng Underworld, na naging sanhi ng panginginig ng puso ni Yezuan. Ano? Pangalawang antas ng Fulfillment Realm. Labis na nabigla si Yezuan. Bakit may isa pang eksperto sa ikalawang antas ng Fulfillment Realm sa Sky Faraway City? Agad na tinanong ni Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumanggap sa kanya. Guro, ito ang Sect Master ng Underworld Branch ng Sisang Heart City, si Kwang Long. Inimbitahan siyang protektahan si Nolan Jia, sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Kanina pa lang niya tinanong ang tungkol kay Nolan Jia, ngunit naging pabaya siya at nakalimutan niyang itanong kung ilan ang mga eksperto sa sangay ng Underworld. Matapos dumating ang Sect Master ng Underworld Branch ng Sisang Heart City, diretso siyang naglakad papunta sa kailaliman ng Underworld Branch na. Para bang sarili niyang tahanan iyon. Nagpadala ng mensahe si Scarface na nagsasabing maaaring may lumitaw na magulo sa Sky Faraway City. Hiniling niya sa akin na protektahan si Nolan Jia sa lahat ng paraan. Si Kwang Long ay labis na hinamak ang sangay ng Underworld na ito ng Sisang Heart City. Gaano kaya kagulo ang isang taong magulo sa harap ng isang eksperto sa second-level fulfillment realm na tulad niya? Gayunpaman, hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Sa halip, diretso siyang pumunta sa isang lihim na silid na protektado ng isang porma sayon at umupo. Kasabay nito, inutusan din niya ang mga eksperto sa Fulfillment Realm ng Sisang Heart City's Underworld Branch na mag-ingat. Bawat galaw nila ay napunta sa tenga ni Yezuan. Ngayon, nasa mahirap na sitwasyon si Yezuan. Mukhang nasa secret room na iyon si Nolan Jia. Magiging problema ito, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngayong hindi pa nagising si Nolan Jia, ito na ang pinakamagandang oras para patayin siya. Gayunpaman, si Nolan Jia ay napapaligiran ng maraming eksperto. Hindi magiging madali na patayin si Nolan Jia sa ilalim ng proteksyon ng napakaraming eksperto. Hindi ganoon kadali para sa isang reincarnator na magising. Noon, hindi sinasadyang nagising ni Yezuan si Mo Xiaoye. Gayunpaman, kapag nagkita sina Nolan Bing at Nolan Jia, malamang na madyay gising si Nolan Jia. Kapag dumating ang oras na iyon, mawawala si Yezuan sa pinakamagandang pagkakataon. Gawin natin. Naramdaman ni Yezuan ang lokasyon ni Nolan Bing at agad na nagdesisyon. Malapit nang dumating si Nolan Bing. Kailangan niyang kumilos kaagad. Kaagad, umalis siya sa sangay ng Underworld at ninakawan ang lahat ng mga gamit ng kontroladong eksperto. Ding! Nakalusot ang host. Nasa ika-8 antas na ngayon ng Nether Passage Realm ang host. Matapos tumunog ang notification ng system, tumaas ang lakas ni Yezuan. Kung siya ay nasa ika-8 antas ng Nether Passage Realm noon, si Nolan Bing ay naging isang malamig na bangkay na ngayon. Sa kasamaang palad, ngayon lang siya nakalusot. Kayong lahat, salakayin ang sangay ng Underworld sa 1 minuto. Ibinigay ni Yezuan ang utos sa ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Oo, sabay-sabay na tugon ng grupo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, ang plano ni Yezuan ay gumawa ng diversion.
Gagamitin niya ang mga taong ito bilang pain para salakayin ang underworld at akitin ng mga eksperto sa fulfillment realm. Pagkatapos, magbalat kayo siya bilang isang mula sa sangay ng underworld at maglulunsad ng palihim na pag-atake kay Nolangia. Sa kanyang kaharian, hanggat hindi nakikialam si Kuang Long, ang pag-atake sa hindi nagising na si Nolangia ay 100% tagumpay. Bumalik si Ye Zuan sa underworld at tahimik na naghintay. Makalipas ang 1 minuto, Dagandong, biglang may sunod-sunod na Dagandong na nagmula sa itaas, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Anong nangyayari? Ang mga miyembro ng Underworld Branch sa Tianyuan City ay nagtaas ng ulo. Maaaring ito ay isang lindol. Ang kaisipang ito ay sumagi sa isipan ng maraming tao. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto nila na may mali. Hindi ito isang lindol. May umaatake sa pagbuo ng sangay ng Underworld. Boss Kuang Long, titingnan ko. Agad na sinabi ng isang eksperto sa Fulfillment Realm. Gusto niyang malaman kung sinong bastard ang may lakas ng loob na salakayin ang isa sa mga sanga ng Hell. Kahit ang Tianyuan City City Lord ay walang karapatang gawin iyon. Sa lalong madaling panahon, ang eksperto sa Fulfillment Realm ay umalis sa likod na pinto. Pagdating niya sa labas, natuklasan niya na mayroong higit sa 29 na antas ng mga eksperto na umaatake sa isa sa mga sangay ng impyerno. How dare you? Ang eksperto sa Fulfillment Realm ay nagalit at agad na inatake. Kabanata 12:26. Pinakamahalaga, ang mga taong ito ay may isang kapitan, at ang kapitan na ito ay isang batang fox na babae na may mahabang buntot. Luo, empower me with all the power of Myriad Mammoth. Agad na nagutos si Luo. Oo, sa isang iglap, ang 29 na antas ng mga eksperto sa Nether Passage Realm ay nagbigay ng kapangyarihan kay Luo sa lahat ng kapangyarihan ng Myriad Mammoth. Agad na tumaas ang bilis ni Luo. Demon Fox Flash, si Luo ay naging puting kidlat at dumaan sa eksperto sa Fulfillment Realm. Rip, isang malutong na tunog ang umalangaw, at ang ulo ng first level Fulfillment Realm expert ay pinutol ni Luo. Kahapon, pinahinto ni Luo mag-isa ang 8 first level Fulfillment Realm expert. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Ngayon, sa napakaraming tao na tumutulong sa kanya, sa loob ng inaasahan ni Yeshua na agad niyang mapapatay ang isang eksperto sa Fulfillment Realm. Siyempre, ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang eksperto sa Fulfillment Realm na ito ay dahil siya ay pabaya. Nakita niya na si Luo ay nasa ika-7 antas lamang ng Nether Passage Realm, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Sa loob ng sangay ng Nether Palace, nang makitang hindi pa rin tumitigil ang kaguluhan sa tuktok ng sangay ng Nether Palace ng Sisang Heart City, sinabi ni Kuang Long sa iba, "Go, 2 more go and check." Nahulaan niya na ang eksperto sa Fulfillment Realm ay tiyak na pinigilan ni Qin Lai. Oo, Panginoon Kuang Long. 2 eksperto sa Fulfillment Realm ang muling umalis sa sangay ng Nether Palace. Gayunpaman, hindi pa rin sila bumalik. Sa oras na ito, si Yeshua na nagtatago sa isang sulok ay gumagamit ng Eye of Revelation para pagmasdan si Kuang Long. May isang lihim na silid sa likod ng Kuang Long. Napakalalim ng pagkakabuo ng array sa sikretong silid na ito. Hindi makita ng Eye of Insight ni Yeshua, ngunit sa sandaling lumabas ang nagngangalit na dragon, naramdaman niya ang aura ng isang 9th level Nether Passage Realm Cultivator. Tinansya ni Yeshua na ang tao sa loob ng secret room ay si Nolangia. Sa ngayon, hinihintay niya si Kuang Long na personal na lumabas at suriin. Pagdating ng oras, maaari siyang direktang pumasok sa sekretong silid at patayin si Nolangia sa loob. Ang 2 eksperto sa Fulfillment Realm na pinaalis ay hindi pa rin bumabalik. Sa ngayon, mayroon lamang 4 na eksperto sa Fulfillment Realm at si Kuang Long, na nasa ika-2 antas ng Fulfillment Realm, na naiwan sa sangay ng Nether Palace ng Distant Sky City. Ano ang dapat nating gawin, Lord Kuang Long? Tanong ng isang eksperto sa Fulfillment Realm. Kayong 4 ay magbabantay sa lugar na ito. Lalabas ako at titingnan ang sarili ko. Malamig na sumangot si Mad Dragon at naglakad patungo sa entrance. Sa kanyang cultivation level, hindi kaya niya kayang alagaan ang mga tao sa labas. Nagliwanag ang mga mata ni Yeshua nang makita niyang kumikilos ang Berserk Dragon. Agad siyang nadula sa anino at tinungo ang sekretong silid.
Ang tatlong eksperto sa Fulfillment Realm na lumabas ngayon ay pinatay lahat ni Luoluo. Kasabay nito, bago sila patayin ni Luoluo, inubos na ni Yezuan ang kanyang layunin sa pagpatay at nagsimula ng isang handaan ng pagpatay. Ang buhay ng tatlong eksperto sa Fulfillment Realm ay naging dahilan ng pagtaas ng intensyon ng pagpatay kay Yezuan. Kasabay nito, tumaas din ang buff ng Slaughter Fist. Si Luoluo ang kanyang personal na pag-aari. Ang mga taong pinatay ni Luoluo ay itinuturing niyang pinatay niya. Sa sandaling ito, ang buff mula sa Fist of Slaughter ay mas malaki kaysa sa labanan kahapon laban kay Nolan Bing. Kayong apat, maghanda kayong mamatay. Palihim na tumawid si Yezuan. Bagamat wala siyang mga bonus sa pag-atake at bilis ng assassinate, mayroon pa rin siyang burst of killing intent at eyes of glory. Idagdag pa iyon sa katotohanang tinambangan niya sila, at maaari niyang makuha ang hindi bababa sa dalawang eksperto sa Fulfillment Realm sa isang pagkakataon. Halika, nang makalapit si Yezuan, bumukas ng husto ang kanyang mga mata at lumabas ang dalawang sinag ng gintong liwanag. Mga mata ng kaluwalhatian, pagsabog ng layunin ng pagpatay, walang kapantay na Flame Dragon Slash, isang nakakapasong mainit na aura ang kumalat sa sanga ng impyerno. Ang Flame Dragon na ito ay lumitaw ng wala sa oras at nilamon ang dalawa sa mga eksperto sa Fulfillment Realm sa isang iglap. Ano? Nagulat ang natitirang dalawang eksperto sa Fulfillment Realm, ngunit sa oras na mag-react sila, ang dalawa pa ay nasunog na at namatay kaagad. Instant kill. Dalawang unang antas na eksperto sa Fulfillment Realm. Ang lakas ni Yezuan ay sapat na. Kayong dalawa, pumunta rin kayo sa impyerno. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang inihahanda niyang gamitin muli ang Peerless Flame Dragon Slash. Ngunit sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang aura sa saklaw ng kanyang pangunawa. Pangalawang antas ng Fulfillment Realm. Ang aura na ito ay naging sanhi ng panginginig ng isip ni Yezuan. Bago pa siya makatalikod ay may tumamang sinag sa kanya. Rip! Ang alon ng Saberlight na ito ay direktang hiniwa si Yezuan sa kalahati. Gayunpaman, si Yezuan na may Eyes of Eternity ay hindi mamamatay ng ganoon lang. Ang bloodline ng Divine Tree of Life sa kanyang katawan ay nag-activate sa sandaling siya ay nasugatan at nagsimulang pagalingin siya. Ito ang galit na dragon. Agad namang nag-react si Yezuan. Anak, ikaw ang magulo sa balita ni Scar, tama ba? Hindi ka masyadong mukhang. Ang boses ng Mad Dragon ay umalangaw-ngaw sa likod ni Yezuan. Sa nangyari, nahulaan na ni Mad Dragon na si Yezuan ay nakalusot sa sanga. Sa halip na lumabas para tingnan ang sitwasyon, gumamit siya ng paraan ng pagtatago upang maiwasan ang pangunawa ni Yezuan. Pagkatapos umatake ni Yezuan, inatake at pinatay din niya si Yezuan. Ngunit paano niya nalaman na hindi mamamatay si Yezuan kahit nahatiin siya sa kalahati? Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Matapos maputol sa kalahati, muling sumalakay si Yezuan at umatake gamit ang isa pang Flame Dragon. Ano? Sa pagkakataong ito, nabigla si Mad Dragon at ang dalawa pang first level na eksperto sa Fulfillment Realm. Paano umatake ang isang patay? Pagkatapos ng lahat, ang puso ni Yezuan ay naputol na sa kalahati. Ang eksenang ito ay lubhang nakakabigla. Habang nabigla pa ang Mad Dragon, nilamon na ng Flame Dragon ang dalawa pang first level Fulfillment Realm Martial Practitioner. Sa isang kisap mata, dalawa pang eksperto sa Fulfillment Realm ang namatay. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay tumaas. Ngayong patay na ang apat na asong nagbabantay, ang natitira na lang ay si Nalangia. Sampal, binaliwala ni Yezuan ang Universe Rings ng apat na bangkay at ibinagsak ang kanyang palad sa lupa, pumasok sa secret room. Nalangia, mamatay ka. Nang walang ibang salita, sinaksak ni Yezuan ang kanyang espada. Paf! Bumaon ang sword beam sa dibdib ng 9th level Nether Passage Realm expert sa secret room at tinusok ang kanyang puso. Gayunpaman, nang itinuon ni Yezuan ang kanyang tingin, natuklasan niya na ang tao sa loob ay hindi ang mukhang Jade na scholar na si Nalangia, ngunit isang taong hindi niya kilala. Ano, kapalit? Nagulat si Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang taong personal na pinuprotektahan ni Mad Dragon ay hindi si Nalangia. Haha, mali ang kalkula mo. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Mad Dragon pero may halong galit. Ito ay dahil ang mga bangkay sa lupa ay pawang mula sa sangay ng underworld ng Season Heart City.
Sa madaling salita, sila ay mga subordinate ni Mad Dragon. Ngayong pinatay na sila ni Yezuan, paanong hindi magagalit ang Mad Dragon? Hindi maganda, fair na. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yezuan. Nagmamadali niyang sinira ang kawalan at bumalik sa lupa. Sa sandaling magsara ang walang laman na pinto, ang Berserk Dragon ay pumasok din sa sikretong silid, naghahanda na putulin si Yezuan sa 1,000 piraso. Gayunpaman, nang pumasok siya, natuklasan niyang wala na si Yezuan. Ang tanging naiwan sa sekretong silid ay isang mainit na bangkay at ilang mantsa ng dugo. Yezuan, saan siya nagpunta? Paano ito posible? Kabanata 12:27. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Mad Dragon. Isa siyang eksperto sa ikalawang antas ng Fulfillment Realm, ngunit isang ikawalong antas na Nether Passage Realm Brat ang nakatakas mula sa kanya sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Paano ito naging posible? Sa sandaling iyon, hinanap niya ang buong secret room, ngunit wala siyang nakitang bakas ni Yezuan. Nasaan siya? Nasaan siya? Natigilan si Mad Dragon. Samantala, sa lupa, "You're out, young master." Nagmamadaling tanong ni Luo nang makita niyang lumabas si Yezuan mula sa Void Eye. "I failed." Wala si Nalanjia doon sa baba. Malamang sa ibang lugar siya nakatago. Walang magawang umiling si Yezuan. Kasabay nito, ang bloodline ng Divine Tree of Life ay naghilom ng mga sugat niya sa kanyang mga hita. Siya ay ganap na gumaling sa isang kisap mata. Namula ang mukha ni Luo nang makita niya ang masamang ibabang bahagi ng katawan ni Yezuan. Siya ay nagmamadaling tumalikod at sinabing may kalokohan, "Young master, bilasan mo at isuot mo ang iyong mga damit." Sa wakas ay nag-react si Yezuan. Siya ay naputol sa kalahati ng talim ng Mad Dragon sa 45 degree na anggulo. Gayunpaman, ang linya ng dugo ng banal na puno ng buhay ay hindi magpapagaling sa kanyang mga damit, kaya siya ay tumatakbong hubot-hubad. Nagmamadali siyang nagsuot ng mahabang damit at sinabing, "Magtago ka muna. Papasok ako at kukunin ang mga gamit kapag lumabas si Mad Dragon." Okay, tumango si Luo. Pagkatapos, itinago siya ni Yezuan sa lugar ng pagtatanim. Sa sandaling iyon, nilamon ni Yezuan ang Universe Rings ng 3 eksperto sa Fulfillment Realm, na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang cultivation. Ang Mad Dragon ay nasa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Malamang na mas malakas pa siya sa may peklat na assassin. Kung nagtutulungan sina Yezuan at Luo, maaari silang makipaglaban. Gayunpaman, naghintay si Yezuan sa labas ng ilang sandali, ngunit hindi lumabas ang Mad Dragon. Anong nangyayari? Kahit na kinuha ni Mad Dragon ang mga singsing, dapat siyang lumabas at tingnan. Sumimangot si Yezuan at nag-isip sa sarili. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Si Nalanjia kaya ay nasa sangay pa rin ng Underworld at hindi sa ibang lugar. Biglang naisip ni Yezuan. Maaaring nasa sangay ng Underworld si Nalanjia, ngunit hindi sa sikretong silid na binabantayan ng Mad Dragon. Dapat nasa ibang secret room siya. Kaya naman hindi naglakas loob si Kuanglong na lumabas. Sa pag-iisip nito, nag-alinlangan sandali si Yezuan. Sa sandaling ito, ang mga taong nasa ilalim ng kanyang kontrol ay umaatake pa rin sa Underworld branch ng Tianyuan City. Naniniwala siya na malapit ng maalerto ang mga gwardya ng lungsod at ang City Lord. "Kayong lahat, huwag kayong umatake. Patayin ninyo ang inyong pasok," sabi ni Yezuan sa mga assassin. "Oo, guru." Tumango ang 10 eksperto sa Nether Passage at pumasok sa silid mula sa likod ng mga bookshelf. Para kay Yezuan, umikot siya sa likod at pumasok sa likod na pinto. Nang muli siyang pumasok sa impyerno, naramdaman niya na maraming mga katulong ang napatay. Isang nagsasaka lamang ng Nether Passage Realm ang nang-ahas na hamunin ako. "Nililigawan mo si kamatayan." Umalangaw-ngaw ang boses ni Mad Dragon sa buong sangay ng impyerno. Inilatag ni Yezuan ang kanyang sentido at natuklasan na ang Berserk Dragon ay nasa gitna ng isang masaker sa harap ng isang lihim na silid sa sulok. Sa isang kisap mata, lahat ng 10 antas na Nether Passage Realm assassin ay napatay. "Brat, alam kong nandito ka. Lumabas ka." Patuloy na umalangaw-ngaw ang boses ng nagngangalit na dragon. Sa sandaling ito, si Yezuan at Mad Dragon na lang ang natitira sa sangay ng Underworld ng Tianyuan City. Hindi, may isa pang tao,
at iyon ay ang bilanggo sa sikretong silid sa likod ng Mad Dragon. Gayunpaman, dahil sarado ang pinto sa secret room at ang labas ay protektado ng isang formation, hindi makita ni Yezuan kung may tao sa loob. Kahit na may tao sa loob, hindi niya malalaman kung ito ba ang mukhang Jade na scholar na si Nalanjia. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang maalis ang Mad Dragon. Kung hindi, maabutin siya ng may peklat na assassin at si Nalan Bane. Assassination Mode. Nagtago si Yezuan sa anino ng sulok at ginamit ang Assassination Mode para itago ang kanyang presensya. Kahit tangayin siya ng kamalayan ni Mad Dragon, baka hindi niya ito matuklasan. Paanong madaling matuklasan ang bloodline ng God of Slaughter? Pagkatapos patayin ang 3 eksperto sa Fulfillment Realm, umabot na sa 50% ang buff ng Slaughter Fist ko. Gayunpaman, malapit nang matapos ang time limit, kaya kailangan kong patayin ang Mad Dragon bago iyon. Napaisip si Yezuan habang papalapit siya sa Mad Dragon. Nasira ang lighting system ng Underworld Branch, kaya napakadilim ngayon. Ang assassination mode ni Yezuan ay hindi lang epektibo sa dilim. Sa madaling salita, ang pagtatago sa dilim ay madaragdagan din ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kasamaang palad, ang Death Hunt Command ay maaari lamang magmarka ng isang tao sa isang pagkakataon. Kung hindi, maaaring markahan ni Yezuan ang Mad Dragon at dagdagan muli ang kanyang lakas. Maingat na binantayan ni Mad Dragon sa harap ng secret room. Pakiramdam niya ay hindi simpleng tao si Yezuan. Hindi lamang siya namatay matapos maputol sa kalahati, ngunit gumamit din siya ng isang misteryosong paraan upang makatakas sa ilalim mismo ng kanyang ilong. At ngayon, hindi mahanap ng kanyang kamalayan si Yezuan. Ang pamamaraang ito ay masyadong matalino. Matapos makita kung paano niya pinatay ang 4 na eksperto sa Fulfillment Realm sa isang hit, hindi nang ahas si Mad Dragon na maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang assassin mismo. Alam niya na kapag binitawan niya ang kanyang bantay sa labanan, maaari siyang mawalan ng buhay. Bagamat hindi mahanap ng kanyang kamalayan si Yezuan, sinabi sa kanya ng intuition ng Mad Dragon na nasa malapit si Yezuan. Isa pa, kailangan niyang bantayan ang lihim na silid na ito para hindi siya makaalis. Siya ang naging target ni Yezuan. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap, kailangan kong likhain ang God of Slaughter set. Sa ganitong paraan, mapapalaki ko ang level ng lahat ng God of Slaughter bloodline skills. Napaisip si Yezuan habang sinasabi niya kay Luo-Luo sa kanyang isip, Luo-Luo, ipagpapaliban ko ang Mad Dragon mamaya. Pumasok ka sa secret room at patayin si Nalanjia on the spot. Man, okay, naka-standby na si Luo-Luo. Naghihintay siya ng senyales ni Yezuan. Matapos matanggap ang sagot ni Luo-Luo, ang katawan ni Yezuan ay nanginginig ng husto. 2 gintong ilaw ang lumabas sa kanyang mga mata ng kaluwalhatian. Killing Intent Eruption, Flame Dragon's Fearless Slash. Sa isang iglap, ang layunin ng pagpatay na sadyang itinago ni Yezuan ay ganap na nahayag. Whoosh whoosh. Ang madilim na sangay ng underworld ay biglang naliwanagan ng nagniningas na liwanag. Mabangis na sumayaw ang isang sumasayaw na flame dragon habang ito ay sumusugod patungo sa nagngangalit na dragon. Nandito ka pa. Nanlaki ang mga mata ni Mad Dragon na parang lalabasan na. Ikinumpas niya ang sable sa kanyang kamay at naglaslas ng isang mabangis at makapal na sable light. Bang! Nagbanggaan ang 2 true kiss na nagdulot ng libu-libong alon ng hangin na dumaan sa buong sangay ng underworld sa isang iglap. Sinamantala ang pagkawala ng paningin ng kalaban, kumislap ang mga mata ni Yezuan. Nakakapasong impyerno. Bagamat nagkaroon ng gap ng 3 kaharian, ang paglipat na ito ay isang bagong kasanayan pagkatapos ng pagsasanim. Hindi dapat maging problema ang pagtawid sa 3 kaharian. Isang espiritual na pag-atake. Nang mapansin ni Mad Dragon ang pagbabago ng kanyang paligid, mabilis siyang nag-react. Ang nakapaso na impyerno ay nagpahulog sa kanya sa isang ilusyon, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang memorya at espiritual na kahulugan. Ang lahat ng kanyang nakita ay totoo. Ngunit nang ang kanyang espiritual na pakiramdam ay lumampas, wala na. Hindi, may nangyari. Whoosh whoosh whoosh. Ilang naglalagablab na flame demons ang umatake sa Berserk Dragon. Kabanata 12:28. Mamatay kayong lahat.
Isang surge ng true chi ang bumulwak mula sa katawan ni Kwang Long at sumanib sa kanyang All Creations Force, na agad na winasak ang Flame Demons. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang bugzo ng hangin ang lumitaw. Ruyi the Urgy, ipo-ipo, whoosh. Isang nakakatusok na tunog ang umalangaw-ngaw. Ibinaba ni Mad Dragon ang kanyang katawan at umiwas sa pag-atake. Gayunpaman, hindi niya alam na may follow-up sa pag-atake na ito. Whoosh whoosh whoosh. Ang kislap ng espada ay biglang nahati sa hindi mabilang na mga talim ng hangin, na agad na tumama sa likod ni Kwang Long. Ano? Ipo-ipo, panipi. Nagulat si Kwang Long. Nakita na niya ang galaw na ito dati. Kung tutuusin, ito ang ultimate move ng matalik niyang kaibigan na si Scar. Ginamit ito ni Scar noong nag-away sila ilang araw na ang nakakaraan. Hindi niya inaasahan na malalaman din ito ni Yezuan. Ito ay isang Ruyi the Urgy na nakuha ni Scar nang hindi sinasadya. Bakit alam din ito ng brat na ito? At saka, ang mga kakayahan ng brat na ito sa pagtatago ay nakakatakot sa langit. Pwede bang? Nagmamadaling inilipat ni Kwang Long ang kanyang True Chi at All Creations Force para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kasabay nito ang pagtakbo ng kanyang mga iniisip. Nahulaan niya na si Yezuan ang napakasamang disipulo ni Scar. Kung hindi, paano siya makakalaban ni Yezuan, na nasa ikawalong baitang pa lamang ng ethereal opening? Kahit na ano, hindi siya matatalo. Habang si Kwang Long ay nagtatanggol laban sa mga talim ng hangin, si Yezuan ay tahimik na nadulas sa kadiliman at umikot sa likod ni Scar. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Whoosh whoosh. Isa pang hakbang ng pagpatay ang pinakawalan. Sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake ng grupo, ang Peerless Flame Dragon Slash ay maaaring hindi kasing husay ng Whirlwind. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng individual na lakas ng pag-atake, ganap na nadaig ng Peerless Flame Dragon Slash ang Whirlwind. Bang! Sa pagkakataong ito, si Kwang Long ay masyadong mabagal sa pagtatanggol laban sa Whirlwind at pinalipad ng Peerless Flame Dragon Slash. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Kwang Long dahil pinalipad siya. Sa ganitong paraan, si Yezuan ang pinakamalapit sa secret chamber, Luoluo. Nang makita si Kwang Long na nakagat ng Flame Dragon at pinalipad, nagmamadaling tinawag ni Yezuan si Luoluo. 100-layer Demon Fox Doppelganger. Sa sandaling lumitaw si Luoluo, agad siyang lumikha ng daan-daang doppelganger. Pagkatapos, 7 lotus ang lumitaw sa mga kamay ng bawat doppelganger. Rainbow Demon Fire, 1000-layer explosion. Hindi mabilang na mga apoy ng Rainbow Demon ang lumitaw at nabasag sa Kwang Long Luoluo. Kung natamaan si Kwang Long, malamang na madudurog siya hanggang mamatay. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay para kay Yezuan na pumasok sa sikretong silid at patayin si Nalanjia. Flame Demon Dragon Luo. Kung hindi gagana ang mga puwersahang pag-atake, gagamitin ko ito. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Bigla siyang nagpaputok ng 2 disintegration ray, na tumama sa protective formation. Si Yezuan ay bihirang gumamit ng disintegration eye sa labanan, ngunit ito ay lubhang kapaki-pakinabang minsan. Noon, ginamit niya ang disintegration eye para basagin ang Vajra Corpse membrane ng Vajra Corpse King. Kung hindi, siya ay binugbog hanggang mamatay ng Vajra Corpse King. Beats. Ang 2 disintegration ray ay tumama sa protective formation. Sa susunod na sandali, ang protection na porma sayon ay nasira. Lumawak ito mula sa laki ng kuko hanggang sa laki ng kamao, at pagkatapos ay sa laki ng wash basin. Kasabay nito, sinuntok ni Luoluo ang pinto sa pamamagitan ng protective formation. Ang Eye of Perception ni Yezuan ay kumalat sa loob at nalaman na mayroon talagang isang martial artist sa ikasyam na antas ng Nether Passage Realm sa loob. At saka, na-encounter na niya ang aura na ito dati. Ang iskolar na mukhang Jade, si Nalanjia. Ang plano ni Yezuan ay kontrolin si Nalanjia. Kung hindi niya makontrol, pipiliin niyang patayin siya. Sinamantala ni Yezuan ang oras bago ang protective formation ay naibalik sa orihinal nitong estado para makapasok. Hindi maganda. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Kwang Long. Nagtagal siya, ngunit nabigo siya sa huli. Hindi lang iyan, nasugatan din siya ng husto ng 2 juniors. Ito ay isang kahihiyan. Sa kasamaang palad, siya ay isang hakbang na masyadong mabagal.
Pumasok si Yezuan sa secret chamber at tumitig. Sigurado na siya ngayon na ang tao sa loob ay si Nalanjia. Sa oras na ito, si Nalanjia ay nakahiga sa isang sulok na nakapikit. Buksan mo ang iyong mga mata. Nang walang ibang salita, ginamit ni Yezuan ang kapangyarihan ng All Creation sa pagtatangkang itaas ang mga talukap ng mata ni Nalanjia. Pagkatapos ay ginamit niya ang Eye of Control. Kahit na si Nalanjia ay isa ring reincarnated one, hindi pa siya nagising at wala pa ring malay. Bukod dito, si Yezuan ay isang antas lamang sa ibaba niya, kaya maaaring makontrol niya siya. Hanggat kaya niyang kontrolin ang isang reincarnated one, hindi magkukulang si Yezuan ng supernatural na kapangyarihan sa hinaharap. Magkakaroon din siya ng paraan upang mabilis na madagdagan ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang hindi napagtanto ni Yezuan ay si Nalanjia ay walang anumang gapos sa kanyang katawan upang aisil ang daloy ng True Chi. Kasabay nito, sa sandaling lumapit ang power of all creations kay Nalanjia, kusang bumukas ang mga mata ni Nalanjia. Dalawang mabangis na hangarin sa pagpatay ang lumabas mula sa kanila. Nagulat si Yezuan at mabilis na ginamit ang Scorching Hell at ang Eye of Control. Ding! Nabigo ang control. Ding! Nabigo ang control. Dalawang system notification ang magkasunod na tumunog. Nabigo ang control ni Yezuan. At the same time, nakaramdam siya ng pamilyar na aura. Nagising si Nalanjia. Hindi maganda. Patayin. Nang walang ibang salita, mahigpit na. Hinawakan ni Yezuan ang heaven-trembling sword sa kanyang kamay at direktang inilunsad ang kanyang pinakamalakas na pag-atake kay Nalanjia sa sulok. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Ang walang kapantay na slash ng Flaming Dragon. Kasabay nito, inilabas din ni Nalanjia ang kanyang sandata. Tibak na naghahabol ng kaluluwa ng 3 araw. Whoosh! Nagbanggaan ang dalawang pag-atake, at ang buong secret chamber ay biglang napuno ng malakas na shockwave. Dahil masyadong mabilis ang pag-atake ni Yezuan, hindi masyadong malakas ang kapangyarihan ng pag-ataking ito. Gayunpaman, sa simula pa lang, tinitipon na ni Nalanjia ang True Chi. Sa makatuwid, siya at si Yezuan ay pantay na tugma. Soul Chasing Sword of 3 Days. Nagising na talaga ang Nalanjia na ito. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Yezuan. Hindi niya inaasahan na madyay gising si Nalanjia sa isang napakahalagang sandali. Hindi naging madali para sa isang reincarnated one na magising. Pagkatapos ng kamatayan, walang 100% na pagkakataon na magising. Kung ginamit ang isang espesyal na paraan, maaaring tumaas ang rate ng tagumpay. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ginamit na ni Mad Dragon ang espesyal na paraan na iyon para piliting gisingin si Nalanjia noong una siyang pumasok sa Underworld. Sa kabutihang palad, matagumpay na nagising si Nalanjia. Paano kung nagising ka na? Papatayin pa kita. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Muli niyang ginamit ang Unparalleled Flaming Dragon Slash. Kabanata 12:29. Sa kasamaang palad, mali ang hula ni Yezuan. Bago niya mailabas ang kanyang espada, si Nalanjia ay kumislap sa kanyang tagiliran na parang multo. Pagkatapos, inikot niya ang kanyang katawan at winalis ang kanyang kanang paa palabas. Soul Breaking Kick. Gotcha. Pang. Ang sipa na ito ay direktang bumagsak sa brilliant golden armor at damapo sa tiyan ni Yezuan. Ang totoong enerhiya ay agad na dumaan sa laman at dugo ni Yezuan, na naging sanhi ng pagsabog ng mga organo sa kanyang katawan. Si Yezuan ay dumura ng isang subo ng dugo at lumipad palabas ng sikretong silid. Sa oras na ito, naramdaman niyang hindi madaling pakitunguhan si Nalanjia. Si Nalanjia ay mas malakas kaysa kay Nalanbing at pangalawa lamang kay Mo Xiaoyi. Ito ay mahirap. Nag-trigger ang host ng random na misyon para patayin si Nalanjia. Pagkumpleto ng reward para ma-activate ang Shadow Step. Nag-prompt ang system. Dahil sa random na misyon na ito, lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang Shadow Step ay isang hindi aktibo na kasanayan ng Slaying God Bloodline. Ito ay isang malakas na kasanayan sa pagtakas. Kung ito ay na-activate ng normal, ito ay nagkakahalaga ng isang DevR point. Gayunpaman, hanggat natapos ang random na misyon na ito, maaari itong direktang i-activate. Kahit na ang reward ay hindi kasing ganda ng DevR point reward, hindi ito masama. Luho-luho, bitag mo siya.
Inilabas ni Yezuan si Luo-Luo. Hindi nagsalita si Luo-Luo at itinapon ang mahabang letigo sa kanyang kamay. Lumipad ang mahabang letigo patungo kay Nalanjia, ngunit mabilis itong naiwasan ni Nalanjia. Matapos magising si Nalanjia, napakalakas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kung nakatagpo ni Mo Xiaoai si Nalanjia noong araw na iyon, hindi na kay Yezuan. Kadugo ng fox, 6 na buntot, panipi. Nanlaki ang mga mata ni Nalanjia nang makita niya ang 6 na buntot sa likod ni Luo-Luo. Isa rin siyang fox sa kanyang nakaraang buhay, kaya natural na alam niya ang ibig sabihin ng 6 na buntot. Isang batang 6 na buntot na demonyong fox, kailangan ko siyang mahuli at hayaan ang kapatid kong angkinin siya. Naningkit ang mga mata ni Nalanjia. Napansin ni Yezuan ang kanyang mga mata at mabilis na pinatatag ang kanyang katawan at umatake kasama si Luo-Luo. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Flame Dragon Slash, 7-Color Demon Fire, 1000-Layer Explosion. Gayunpaman, hindi mahuhulaan ang ekspresyon ni Nalanjia. Madali niyang naiwasan ang dalawang pag-atake at inatake si Luo-Luo. Luo-Luo na naman ang target. Hindi magiging ganoon kadali. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang hinahampas niya ang kanyang espada kay Luo-Luo. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Ang Flame Dragon na ito ay direktang inatake si Luo-Luo, habang si Luo-Luo ay nakatayo sa pwesto, nag-iipon ng lakas at naghihintay na umatake. Ano? Nagulat si Nalanjia. Ang Luo-Luo ay kay Yezuan, ngunit si Yezuan ay naglakas loob na salakayin siya. Bakit? Ang babaeng ito ay pag-aari ng aking nakababatang kapatid na babae. Huwag mo nang isipin na saktan siya. Bagamat hindi niya alam kung bakit ginawa ito ni Yezuan, hindi maiwasan ni Nalanjia na kumilos. 3 araw na tibak na humahabol sa kaluluwa. Bang! Isa pang alon ng hangin ang hamampas sa lugar. Sa gitna ng alikabok, sa wakas ay nakakilos na si Luo-Luo. Naging isang sinag ng puting liwanag at mabilis na inatake si Nalanjia. Demon Fox Flash. Ano? Nagulat na naman si Nalanjia. Hindi niya inaasahan na si Luo-Luo ay may napakaraming Supreme Fox skill. Tila nagising ni Luo-Luo ang kanyang bloodline o isang reincarnator. Kahit ano pa, huhulihin kita. Marangal ang ekspresyon ni Nalanjia. Muli siyang naging multo at naiwasan ang pag-atake ni Luo-Luo. Whoosh! Dumaan si Luo-Luo sa kanya, ngunit sa sandaling ito, biglang kinurot ni Nalanjia ang kanyang kaliwang kamay at ikinulong ito sa puti at malambot na leeg ni Luo-Luo. Haha, little girl, wala ka pang karanasan para makipag-away sa akin. Tuwang-tuwa si Nalanjia. Binalak niyang pigilan muna si Luo-Luo at pagkatapos ay patayin si Yezuan, ang nakakainis na lalaking ito. Ngunit sa sandaling ito, swoosh! Si Luo-Luo, na nasa kaliwang kamay ni Nalanjia, ay biglang nawala. Oo, nawala siya sa harapan niya. Anong nangyari? Nanlaki ang mga mata ni Nalanjia. Hindi niya maintindihan kung paano nakatakas si Luo-Luo sa ilalim ng kanyang ilong. Hindi kaya ito ay isang tunay na clone ng enerhiya. Tulad ng kanyang pagkagulat, biglang lumitaw si Luo-Luo sa kanyang likuran at ginamit muli ang Demon Fox Flash. May naramdaman si Nalanjia at tumalikod. Rip! Narinig lamang ang isang malutong na tunog. Ang kaliwang kamay ni Nalanjia ay tumalsik at bumulwak ang dugo. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Nalanjia ang nakamamatay na pag-atake sa kritikal na sandali. Kung hindi, ang ulo niya ang lumipad. How dare you cut my arm? You are courting death. Sa pagkakataong ito, nagalit si Nalanjia. Direkta niyang hinampas si Luo-Luo sa kanyang harapan. 3 days deadly soul chasing sword. Ang mga tinamaan ng galaw na ito, kung hindi sila mamamatay kaagad, sila ay papatayin ng natitirang sword chi sa kanilang katawan sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, bilang lumikha ng mahiwagang kapangyarihang ito, natural na may paraan si Nalanjia para alisin ito. Gayunpaman, nang ang 3 days deadly soul chasing sword ay nasa harap ni Luo-Luo, bigla siyang nawala muli. Nasaan siya? Mahigpit na hinawakan ni Nalanjia ang mahabang espada sa kanyang kamay at tinitigan siya. Sa simula pa lang, nawala na si Yezuan. Kahit ang kanyang espiritual na kahulugan ay hindi siya natagpuan. Sa oras na ito, si Yezuan ay nagtatago sa isang madilim na sulok, naghihintay ng pagkakataon na maglunsad ng palihim na pag-atake.
Biglang lumitaw muli si Luo, nasa likod pa rin ni Nalanjia. Whoosh! Nag-react si Nalanjia at umiwas sa pag-atake. Gayunpaman, nagkataon na inilantad niya ang kanyang likod. Ang pag-ataking ito ay papatayin ka kaagad. Dinilat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Nag-ipon siya ng malaking halaga ng vital energy at hinampas ang likod ni Nalanjia. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Ang walang kapantay na slash ng Flame Dragon. Ang pag-ataking ito ay umabot na sa limitasyon ng Killing Intent Explosion Fusion. Ito ang kasalukuyang pinakamalakas na pag-atake ni Ye Zuan. Gayunpaman, sa oras na ito, isang figure ang biglang lumitaw mula sa gilid. Anak, huwag mo akong pansinin. Isang pamilyar na boses ang tumunog at nahulog sa mga tainga ni Ye Zuan. Si Kuang Long iyon. Kahit na si Kuang Long ay malubhang nasugatan ng Flame Dragon's unparalleled slash, kaya pa rin niyang lumaban. Sa sandaling umatake si Ye Zuan, sabay-sabay siyang umatake. Bang! Ang talam ay bumangga sa apoy na dragon. Bagamat hindi nito nasira ang Flame Dragon, ang kapangyarihan nito ay nabawasan ng husto. Ang kapangyarihan ng walang kapantay na slash ng Flame Dragon ay lubhang nabawasan. Nang makarating ito sa Nalanjia, madali niya itong naiwasan. Ito ay mahirap. Malungkot ang ekspresyon ni Ye Zuan. Ang paggising ni Nalanjia ay lumampas na sa kanyang inaasahan. Ngayong si Kuang Long ay nasa ikalawang antas ng Fulfillment Realm, siya ay nasa panganib. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi sana siya pumasok sa secret room. Direkta niyang papatayin si Kuang Long. Sa kasamaang palad, ginawa niya ito sa maling pagkakasunod-sunod. Ngayon lang, sapat na ang killing intent ko para gumamit ng Blade Storm, pero pagkatapos gumamit ng Killing Intent Explosion ng maraming beses, hindi na ito sapat. Mabilis na nag-isip si Ye Zuan sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit hindi niya direktang ginamit ang Blade Storm ay dahil maraming inosenteng tao sa paligid. Kung gagamitin niya ito, daan-daang inosenteng buhay ang mawawala. Kaya naman nagpigil siya. Kung gusto niyang gamitin ang Blade Storm ngayon, kailangan niyang patayin si Kuang Long at tumakas mula sa Sky Faraway City. Pumunta ka. Gumawa ng mabilis na desisyon si Ye Zuan. Agad siyang tumakas sa kadiliman at sinira ang kawalan. Gusto mong umalis. Manatili ka. Kabanata 12:30. Ang liwanag ay suminag kay Ye Zuan na pumasok sa Void Door. Noon lang nalaman ni Kuang Long kung paano umalis si Ye Zuan. Whoosh! Habang nabigla pa rin sina Kuang Long at Nalanjia, umalis si Ye Zuan sa sangay ng underworld at bumalik sa mainland. Nang makita ito, bumulong si Nalanjia. Chase, gusto kong hulihin ang babaeng iyon ng buhay. Bagamat si Luo ay itinago ni Ye Zuan sa planting space, alam ni Nalanjia na hanggat nahuli niya si Ye Zuan, ito ay katumbas ng paghuli kay Luo. Okay, tumango si Kuang Long at agad na tumakbo palabas ng sangay ng underworld. Malinaw na matagumpay na nagising si Nalanjia. Kung hindi, paano niya lalabanan si Ye Zuan? Kung tinulungan niya si Nalanjia na makuha si Luo, ito ay isang magandang tagumpay. Baka magantimpalaan pa siya ng nakakawasak na sining ng Diyos. Kaagad, nakarating silang dalawa sa mainland. Araw noon sa mainland, kaya walang mapagtataguan si Ye Zuan. Gayunpaman, hindi niya naisip na magtago sa pagkakataong ito. Sa halip, nagyabang siya patungo sa timog silangan. Chase! Hindi kumibo si Nalanjia at hinabol siya. Sumunod si Kuang Long sa likuran. Kung gusto ni Ye Zuan na tumakbo, diretsyong umalis siya sa Tianyuan City. Gayunpaman, hindi niya ginawa sa pagkakataong ito. Nangangahulugan ito na mayroon pa siyang pagkakataon. Ang direksyon na tinatakbuhan niya ay ang direksyon ni Nalanbing at ng Scarred Assassin. Sa harap niya ay may pulang dugong patay. Iyon ang death warrant ni Nalanbing. Biglang bumilis itong si Nalanbing. Ilang minuto na lang dapat makakahabol na siya. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Sa orihinal, tinansya niya na kalahating oras lang darating si Nalanbing. Hindi niya inaasahan na bigla siyang bumilis. Ito ay mabuti. Mahuhuli niya sina Nalanbing at Nalanjia, ang Xuanming Duo Demons, sa isang iglap. Gayunpaman, bago iyon, kailangan niyang pahini ng chini na Nalanjia at Kuang Long. Ang walang kapantay na slash ng Flame Dragon. Si Ye Zuan, na tumatakbo palabas ng Tianyuan City, ay biglang tumalikod at hinampas si Nalanjia.
Ang isa pang flame dragon ay lumitaw at tumangay. Ang hakbang na ito ay hindi sinamahan ng pagsabog ng layunin ng pagpatay dahil ginagamit lamang ito ni Yezuan upang kumonsumo ng enerhiya. Malamig na ngumuso si Nolan Jia at hinaranggan ito. Nakamamatay na soul slash. Bang! Ang dalawang batis ng True Chi ay nagbanggaan at pagkatapos ay nalipol. Si Yezuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life, kaya ang bilis ng kanyang paggaling ay nakakatakot. Gayunpaman, hindi ginawa ni Nolan Jia at Mad Dragon, kaya unti-unting tumataas ang kalamangan ni Yezuan. Siyempre, ito ay bago lamang magkita sina Nolan Jia at Nolan Bing. Sina Nolan Jia at Nolan Bing ay magkapatid, na kilala bilang Zuanming Duo Demon sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanilang dalawa na nagtutulungan, kahit si Mo Xiaoyi ay kailangang tumakas. Kung papayag ang magkita sila, mas mababa ang tsansa ni Yezuan na manalo. Gayunpaman, isa rin itong magandang pagkakataon para mahuli silang lahat sa isang iglap dahil may 8 first-level fulfillment realm na martial practitioner sa likod ng Scarred Assassin. Ang tagumpay ng plano ni Yezuan sa pagkakataong ito ay nakasalalay sa kung kaya niyang patayin o hindi ang 8 taong ito. Walang katulad na Flame Dragon slash, Soul Chasing slash. Habang nasa daan, patuloy na inuubos ni Yezuan ang Zenki ni Nolan Jia. Kasabay nito, kinokontrol din niya ang Zenki sa kanyang katawan. Hindi naman pwedeng masyadong mababa, kung hindi ay hindi na siya makaka-recover. Mabilis na lumalapit ang pulang dugong kill character sa kanyang harapan. Hindi nagtagal, nakaramdam si Yezuan ng ilang aura. Ang mga aura na ito ay pag-aari ng may peklat na assassin, si Nolan Bing, at ang iba pa. Kuya, sa di kalayuan, naramdaman ni Nolan Bing ang pamilyar na aura at nagtaas ng kilay. Little sister, nanginginig din ang katawan ni Nolan Jia. Hindi man sila magkapatid, 1,000 taon na silang magkasama at natural na pamilyar sa isa't isa. Naalala nila ang titig ng isa't isa. Agad na naunawaan ng dalawa na nagising ang isa. Saglit lang na nagtagpo ang kanilang mga tingin bago nila sabay na ibinaling ang kanilang atensyon kay Yezuan. Kaagad, ang puot ni Yezuan ay tumaas. Tagumpay o kabiguan, ang lahat ay nakasalalay dito. Napabuntong hininga si Yezuan at nag-isip ng may seryosong ekspresyon. Sa oras na ito, napansin din ng may peklat na assassin si Yezuan na hinahabol. At the same time, laking gulat niya nang makita niya si Mad Dragon na lubhang nasugatan. Malubhang nasugatan si Mad Dragon. Hindi ito kapanipaniwala ng may peklat na mamamatay tao. Ang lakas ng Mad Dragon ay higit sa kanya, ngunit siya ay nasugatan ni Yezuan. Isa rin bang reincarnator itong si Yezuan? Lahat, sama-samang salakayin at hulihin siya. Magkakaroon ng malaking gantimpala. Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw si Nolan Bing. Gusto niya si Luoluo, at gusto rin ni Nolan Jia na makuha si Luoluo para angkinan niya. At ang hitsura at pagkawala ni Luoluo ay may kaugnayan kay Yezuan. Sa isang iglap, napalibutan si Yezuan mula sa dalawang gilid. Sa sandaling ito, mayroong isang gutom na lobo sa harap at isang mabangis na tigre sa likod. Si Yezuan ay nasa isang dilema. Tara, laban tayo. Nakahanda na si Yezuan na lumaban hanggang kamatayan. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang patayin sina Nolan Bing at Nolan Jia. Una, upang tuparin ang kanyang pangako kay Mo Xiaoyi, at pangalawa, upang tapusin ang random na misyon. Patayin. Nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Direkta niyang pinakawala ng isang malaking bilang ng mga kakaibang hayop. Ang mga kakaibang hayop na ito ay direktang tinakpan ang kalangitan. Na-activate ang passive effect ng assassination mode. Nagtago si Yezuan sa mga anino at inatake si Nolan Bing. Sa napakaraming kakaibang hayop, hindi lamang nila tinakpan ang figure ni Yezuan, ngunit tinakpan din nila ang aura ni Yezuan, na mahirap makita. Kinailangan silang maalis. Gagawin ko. Tumaas ang galit ng may peklat na assassin habang walang awa niyang nilaslas ang mga kakaibang hayop. Wishful will super ability, ipo-ipo. Ngunit sa oras na ito, biglang tumalon ang isang figure mula sa mga kakaibang hayop. Si Yezuan iyon. Eye of the Void. Isang walang laman na pinto ang biglang bumukas sa hangin, at ang lakas ng espada ng may peklat na assassin ay pumasok. Ang labasan ng walang laman na pintong ito ay nagkataong malapit sa Nolan Jia at Mad Dragon sa likuran niya.
Ano? Nagulat si Nolan Gia at Mad Dragon, at huminto ang kanilang mga figure. Whoosh whoosh whoosh. Habang sila ay nagulat, wind blades baliw swept out. Isa itong eksenang hindi inaasahan ng sinuman. Hindi alam ni Yezuan kung ang hakbang na ito ay tinatawag na straw boat para humiram ng arrow o isang nagmamanehong tigre para lemunin ang isang lobo, ngunit ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang paggamit ng atake ng may peklat na assassin para salakayin sina Nolan Gia at Mad Dragon ay talagang perpekto. Nang mag-react si Nolan Bing at ang may peklat na assassin, nalaman nilang biglang nawala ang figure ni Yezuan. At sa likod nila, isang pamilyar na aura ang lumitaw. Sa likod, nang inag ang maselang katawan ni Nolan Bing, at bigla siyang napalingon. Mata ng assassination, pagsabog ng layunin ng pagpatay. Ang walang kapantay na slash ng Flame Dragon. Gamit ang Eye of Assassination, direktang tumawid si Yezuan sa isang malaking distansya at direktang lumitaw sa likod ni Nolan Bing. Gayunpaman, si Nolan Bing ay isang assassin na nabuhay ng 1,000 taon. Sa sandaling lumingon siya, ginamit niya ang kanyang kakayahang magligtas ng buhay. Sa isang iglap, isang matigas na layer ng yelo ang namuo sa kanyang katawan. Si Nolan Bing ay dating nasa ilalim ng Death Hunt Order, kaya ang pag-atake ni Yezuan sa kanya ay pinahusay. Bang! Bago pa tuluyang ma-condensed ang layer ng yelo, bumagsak na rito ang Flame Dragon. Sa isang iglap, natunaw ng nakakapasong temperatura ang layer ng yelo at direktang nabasag ito, na nakagat sa katawan ni Nolan Bing. Whoosh whoosh whoosh! Napalunok si Nolan Bing ng apoy na dragon. Ate!